Sir, ipinatawag daw ninyo ako? Excited na tanong ni Marian sa editor nila. Kapapasok lang niya sa publication na yon na naglalabas ng provincial newspaper at umaasa siyang isang magandang assignment ang naghihintay sa kanya. May bago akong assignment para sa'yo. Sagot ng matandang editor na hindi man lang nag-aangat ng tingin. Patuloy ito sa pagbabasa ng isang artikulo. Ano po yun? Hindi ni Maria naitagong excitement sa tinig. Ang unang ibinigay nitong trabaho sa kanya ay puro police matters. Sawa na rin naman siyang maglibot sa mga presinto at kumalap ng iba't ibang kaso na pwedeng maisulat sa dyaryo nila. Saka lang nagangat ng tingin si Mr. Bustamante. Mataman siyang tiningnan nito, pagkuway tumango-tango. Pumunta ka sa Isla Blanca. Saan yun? Tanong ng isip ni Marian. Kahit na anong gawin niyang isip ay wala siyang makapasa kanyang memorya na islang may ganong pangalan. Isla Blanca? Ulit niya. Oo, maikling sagot nito. Hindi ba't wala ka ng pamilya? Tumango si Marian. Isang taon bago siya nagtapos sa kolehiyo ay sabay na namatay ang mga magulang niya sa isang vehicular accident. Nag-iisa siyang anak at dahil dayo lang sa Palawan ang mga magulang niya na parehong tubong Mindanao, ay masasabing uli lang lubos na siya. Pero ano naman ang koneksyon noon sa trabahong binigay nito sa kanya? Ikaw ang napili kong ipadala sa Isla Blanca dahil wala ka ng pamilyang kailangan pang paalamanan. I believe that you're on your own at pwede kang umalis anytime. Waring nahulaan itong naglalarong tanong sa isip niya. Ano pong gagawin ko sa islang yun? Umaasa si Maria na may nakahanda ng proyekto para sa kanya. Kahit na never heard ang lugar na yun ay tatanggapin niya basta challenging ang i-cover niyang assignment. Nagkibit balikat lang ito. Ikaw nang bahalang humanap ng magandang storya. Maybe there's a big story waiting for you. I don't think so. Sa loob-loob ni Marian. Ano kayang inaasahang istorya nito? Gayong ni hindi nga niya alam kung saang lupalop ng Pilipinas naroon ang islang yun. Kausapin mo na lang si Vic tungkol sa detalye ng assignment mo. Siya na rin ang magsasabi kung paano ka makakarating doon. Pagdidismiss nito sa kanya. Walang kibong lumabas si Maria ng opisina nito. Tutol man ang kalooban niya ay wala naman siyang magagawa kung hindi tanggapin ang ibinigay na assignment sa kanya. Iginala ni Maria ng mga mata sa buong paligid. Nilapag niyang dalang bag sa buhangin. Nilingon niyang motorboat na sinakyan niya para makarating sa isla. Na-realize niyang eksaherado ang iniisip niyang sitwasyon ng buhay doon. Mula sa Palawan ay 45 minutes ang naging biyahe niya patungong Maynila. Pagdating doon ay sumakay siya ng bus na naghatid sa kanya sa Batangas Pier. At doon sa pier, natuklasan niyang hindi naman pala totoong hindi kilala ang Isla Blanca. In fact, may mga motorboat na sadyang bumabiyahe patungo sa islang yun. At ayon sa bangkerong na interview ni Marian, marami ring bakasyonistang dumadayo doon tuwing summer. At dahil off-peak noon, kaya mabibilang sa daliri ang sakay ng motorboat. Halos 2 oras ang naging biyahe nila sa motorboat. Ayon sa bangkero, ang kalapit na isla ng Isla Blanca ay ang Mindoro. Halos 5 oras din ang naging biyahe niya mula sa Palawan and she was exhausted. Ipinasya niyang maglakad na't simulang maghanap ng pwedeng tuluyan. 4:00 na at kailangan niyang bilisan ng kilos kung ayaw niyang matulog sa dalampasigan. Napangiti siya nang may makitang maliit na kainan. Magandang hapon po, bati ni Marian sa matandang lalaking nakaupo. Magandang hapon din naman. Nakangiting sagot nito sa kanya. Turista ka ba? Magbabakasyon lang po sana, alanganing sagot niya. Ako nga ho pala si Marian Soriano, voluntaryong pakilala niya. Ako naman si Rogelio, tawagin mo na lang akong Mang Roger. Mula sa pinto'y lumabas ang isang matandang babae. May bisita pala tayo? Nakangiting bungad nito kay Marian. Ipinakilala siya ni Mang Roger kay Aling Siling, na asawa pala nito. May alam mo po ba kayong maaari kong tirahan habang nandito ako sa isla? Maya-may tanong ni Marian. Nagkatinginan ng mag-asawa. Ang totoo'y meron kaming paupahang bahay malapit dito, wika ni Aling Saling. Hindi sana namin paupahan ngayon dahil... Pero ibibigay na namin sa'yo para hindi ka na maghanap pa,
Agaw ni Mang Roger sa iba pang sasabihin ng asawa. Naku, maraming salamat po, senserong sabi ni Marian. Ang mabuti pa'y kumain ka na muna bago ka namin ihatid para hindi ka na lumabas mamaya. Sumang-ayon siya sa inalok nito. Tama na ba sa'yo ito? Tanong ni Aling Siling sa kanya nang ihatid siya ng mag-asawa sa paupahang bahay ng mga ito. Tamang-tama po, sagot ni Marian rito habang tumatango. Iisang kwarto rito. Naroon na rin ang banyo sa itaas, sabi ni Mang Roger. Pwede naman po akong lumipat sa inyo para doon kumain, nakangiting sagot ni Marian. Yun ay kung mapagtsatsagaan mong luto ni Aling Siling mo. Pagbibiro nito. Kaya pala marami tayong customer kapag summer dahil dinadayo nilang luto ko, sagot naman ni Aling Siling. Napangiti si Marian sa biruan ng mga ito. Kahit na matatanda na halata pa rin ang labis na pagmamahal ng mga ito sa isa't isa. Oo siya, tayo'y bumalik na sa tindahan at nang makapagpahinga na si Marian. Malayo-layo rin ang naging biyahe niyan mula sa Palawan. Aya ni Aling Siling sa asawa. Kung gusto mong lumabas para mamasyal ay wala kang dapat alalahanin. Magkakakilalang mga tao dito at may pagmamalaki naming wala pang nangyayaring krimen dito sa lugar namin. Pagbibigay sa kanya ng assurance ni Mang Roger. Salamat po ulit, sabi ni Maria nang ihatid sa pinto ang mag-asawa. Dinala lang niya ang gamit sa kwartong sinabi ng mag-asawa. Sa huli pinasya niyang lumabas muna at i-enjoy ang tanawin sa isla. Napasinghap siya sa lamig ng hangin dumampi sa kanyang balat. Elevated na lugar ang kinaroroonan ng paupahang bahay ng mag-asawa kaya tanaw na tanaw niya ang malawak na karagatan. Napansin niyang trail sa maninipis na damuhan. Naganyak siyang sundan yun. Humantong siya sa 2 puno kung saan nakatali ang isang duyang yantok na sadya yatang nilagay doon para pahingahan. Umupo siya roon at inuugoy ang sarili. Paano kaya ako makakagawa ng isang storya sa lugar na to? No doubt about the beauty of the place. Kung naroon sana siya para sa isang bakasyon ay tsak na ma-enjoy niyang lugar. Pero trabaho ang dahilan kung bakit siya napadpad sa lugar na yon. At ano kayang balitang maaari niyang iuwi para sa publikasyon nila? Pinuno ni Maria ng sariwang hangin ang dibdib. Tahimik na tahimik ang buong paligid, maliban sa hampas ng alon sa baybayin na wala ng ibang maririnig. Para siyang dinuluyan ng malamig na hangin. Ilang sandali lang ay nakatulog na siya. Kumunot ang noon ni Brandon nang matanaw ang isang katawang nakahiga sa duyang yantok na nadaanan niya kapag pauwi siya sa kanyang inuupahang bahay. Nang tuluyan siyang makalapit ay napawi ang kunot na yon. Isang ngiti ang sunilay sa kanyang mga labi. What a beautiful sight! Bulong ni Brandon sa sarili. Kung hindi lang niya naalalang baka magising ang babae, kung sisipol siya yun talagang gagawin niya. Tulog na tulog ang babae ni hindi na nahubad ang suot na rubber shoes nito. Nakatagilid ito ng higa at ang mukha ay nakaharap sa kinaroroonan niya. Perfect legs! Bulong niya sa sarili ng madaanan ng mga mata ang mapuputit makikings na binti nito na nakalitaw sa suot na shorts na maong. Bumalik sa mukha ng babaeng mata niya. Napalis ang ngiti niya nang mapagmasdan itong mabuti. Nakabaluktot ito in a fetal position na hindi na niya ipinagtataka dahil malamig ang simoy ng hangin doon. Long eyelashes covered her eyes, katamtaman ang tangos ng ilong nito, and her lips were pouted na para bang nag-aanyaya ng halik. Napakasarap titigan ng mukha nito na parang walang muwang sa mundo. Kung gayon ay anong ginagawa nito sa lugar na yon? Tulog at nag-iisa. Nagising si Maria nang maramdaman niyang tila may mga matang nakatitig sa kanya. Pupungas-pungas siyang bumangon. Sino ka? Anong ginagawa mo sa akin? Nagpapanik na tanong ni Maria nang makita ang isang lalaking nakatayo sa kanyang harapan at pinagmamasdan siya. Agad na tumayot lumayo ang lalaki. Lumigid ito sa duyan kaya nakapagitan sa kanilang dalawa ang duyan na yantok. Maliban sa pinagmamasdan kita habang natutulog ay wala na akong ibang ginawa sa'yo. Amused na sagot nito. Pinakiramdaman ni Maria ng sarilit na tiyak na nagsasabi ito ng totoo. Nagsimula nang lumubog noon ang araw at nakatalikod pang lalaki sa liwanag kaya hindi niya gaanong maaninag ang mukha nito. All she saw was the great body of the man standing in front of her. Hapit ang pantalong maong na suot nito na nirolyo pa ang mga laylayan. Ang suot nitong puting t-shirt ay lapat sa malapad na dibdib. Is he a fisherman on the island? Don't you know that it is improper to stare? Bumukas ang amusement sa mukha nito. Binalik ni Maria ng tingin sa mukha nito.
Sa tulong ng malamlam na liwanag ay nakita niya nakangiti ito na waring nanunodyo. Alam niyang nag-blush siya sa pagkakapahiya sa pagkakahuli nito sa pagtitig niya. Sino kaya sa atin ang unang tumitig? I was so helpless lying here. Hindi ko nga alam na pinagpipiestahan mo na pala ako. Besides, hindi na niya madugtungan ng pagsasalita dahil hindi na niya alam kung paano makikipag-argumento dito. Exactly, bulalas nito. You were lying here like a mermaid who turned her fishtail into feet, so beautiful and so helpless. Paano kung isang lokong dumaan dito at nakita ka? She could feel his gaze under her skin. Ang pakiramdam na tinititigan siya nito at ang direktang papuri nito ang tuluyang nakapagpatahimik sa kanya. Wala siyang maapuhap na isagot. Lost your tongue, little mermaid? At ako pa ngayon ang may utang na loob sa'yo? Damn me for stammering, lihim ni Marian na pinagalitan ng sarili. Ikaw ang nagsabi niyan, pagkikibit balikat nito. Then, thank you very much, patuyang sabi niya. Hindi na ni Marian hinintay ang sagot nito dahil tinalikuran na niya ito. Hindi siya komportable sa pakipagsigawan dito, considering na kumakalat ng dilim sa bahaging yon. Bakit hindi mo aminin na hindi ka komportable sa mga titig niya? Bulong ng isang bahagi ng isip niya. You're welcome, pahabol na sigaw ng lalaki. Parang nakikita ni Marian na nakangisi ito sa kanya habang nakatalikod. Agad na binaling ni Marian ang tingin sa ibang tanawin nang masalubong ng kanyang mata ang nakakalokong titig ng lalaking pumasok sa restaurant ni Naaling Siling. Hindi man niya nakitang mabuting mukha nito ay nasisiguro niyang ito ang lalaking nahuli niyang nakatayo sa harapan niya. Nang nagdaang araw at pinagpiestahan siya sa kanyang pagkakaidlip, those muscular tights were telling her so. Pinilit niyang itutok ang konsentrasyon sa in-order niyang tapsilog. Sa sulok ng matay nakita niyang lumapit ito kay Aling Siling. Nagpakayuko-yuko siya nang luminga ito para humanap ng maupuan. Is this seat taken? Tanong nito sa kanya nang makalapit sa mesa niya. Napilitan siyang mag-angat ng muka. Luminga siya sa paligid at nakitang marami pang bakanting mesa at upuan. Marami pang bakanting mesa? Matabang na sagot niya. Pilit niyang iniignora ang mabilis na pintig ng puso niya. Why the man standing in front of her was so handsome. Kagabi pa niya pinag-iisipan kung kamatch ng deep and masculine voice nito ang mukha nito. And she was not disappointed. He was devastatingly attractive. From his kissable lips to his pointed nose. You really have that habit of staring. Sabi nitong humila na ng upuan sa tapat niya. Maraming bakanting mesa. Pagtataray niya. Trying to ignore his comment. Malungkot kumain na mag-isa. Ding dito natinag sa obvious na pagtanggi niyang makasalo to. Parang walang anumang sumubo ito ng pagkain, hindi inaalis sa mga mata sa kanya. Ramdam niyang tumatagos sa kaibuturan niya ang mga titig nito. Si Marian ang tipo ng taong hindi nag-aaksaya ng grasya ng Diyos pero sa pagkakataong iyon ay parang ayaw na niyang ubusin ng pagkain. Akmang tatayo na siya nang pigilin siya ng salita nito. Magtatampo tsak si Aling Siling kapag hindi mo inubos ang inihanda niya para sa'yo. Pagpapaalala nito. Napasulyap siya sa mag-asawang nasa likod ng counter. Masayang nagkukwentuhan ng mga ito. Padabog na bumalik siya sa pagkakaupo. This is blackmail, sabi niya sa kontroladong boses. He just smiled sleepishly in return. Pakiramdam ni Marian na napigil ang paghinga niya sa ngiting iyon. This man is dangerous, yun ang sabi ng isip niya. Binilisan niya ang pagkain, gusto na niya makalayo agad sa lalaki. Hey, baka naman mabulunan ka, natatawang komento nito. Nilunok muna niya ang pagkain bago ito sinagot. Kasalanan mo kapag nangyari yun. Don't worry, I know how to perform Heimlich's maneuver. Parang walang anumang sagot nito. Ang tinutukoy nito yung paraan ng pag-first aid sa mga nabubulunan. Isang matalim na irap ang pinukol niya dito. Nang matapos si Marian sa pagkain ay mabilis na siyang tumayo. Hindi pa man siya nasusuklian ni Aling Siling ay nasa likod na kagad niya ang lalaki. Napapitlag pa siya nang marinig ang boses nito. Ang sarap niya talagang magluto, Aling Siling. Sa idang in-order ng magandang binibini. Alam ni Marian na siyang tinutukoy nito, ngunit hindi niya ito tiningnan. Mabuti naman at nagkakilala na pala kayo. Si Marian yung sinasabi ko sa'yo kagabing umuupa sa isa pang bahay namin. Sabi ni Mang Roger na hindi nahalatang namumuong tensyon sa pagitan nila. Marian, ulit ng lalaki sa pangalan niya. What a unique name. Bakit para yata nag-ibang dating ng pangalan niya nang ito ang bumigkas? Si Brandon naman ang umuupa sa bahay namin, ilang metro lang ang layo sa inuupahan mo.
Baling naman ang matandang lalaki sa kanya. Ganun po ba? Napilitan si Marian na ngumiti. Ang totoo po niyan ay hindi pa kami nagkakaroon ng pagkakataong magkakilala ng formal, Mang Roger. Gusto ko samantalahin ng pagkakataong ito. Bumaling ito sa kanya. Glad to meet you, Marian. I'm Brandon Santiago. Inilahad pa nito ang isang kamay sa harap niya. Inuutos ng kagandahang asal na makipagkamay din si Marian kaya napilitan siyang abutin ang kamay nito. Kabisado na ni Brandon dito kaya maaari kanyang ipasyal sa isla. Si Aling Siling naman ang sumabad sa usapan. Inabot nito sa kanyang sukli. Baka naman po makaabala ko sa pagbabakasyon niya. May warning sa mga mata ni Marian ang tingnan ng binata. No problem. Pagwawalang bahala nito sa matalim niyang tingin. Malungkot mamasyal ng mag-isa. Bakit hindi mo pa siya ipasyal sa may talon? Nasisiguro kong magugustuhan niya doon. Segunda pa ni Aling Siling na halatang excitement sa boses. Halatang pinagmamatch silang dalawa. Sa ibang araw na lang po siguro. Marami pa po akong aayusin sa mga gamit ko. Magalang yung pagtanggi. Maulan na po ako. Paalam ni Marian. Sabay na tumango ang mag-asawa. Bahagya namang yumukod si Brandon na mahagip nito ang kanyang tingin. Pinigil ni Marian ang sariling bumalik sa pinanggalingan niya. Masyado namang magiging obvious na iniiwasan niya si Brandon kung gagawin niya yon. Parang gusto tuloy niyang magsisi nang maisipang mag-jogging ng ganun kaaga. She almost held her breath nang bahagyang lumapit ang nagja-jogging din si Brandon. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niyang bawat galaw nito. Bahagyang kumunot ang noon niya nang matitigan ang mukha nito. Hi, maaga ka rin palang magising, nakangiting sabi ni Brandon sa kanya. Nagpunas ito ng pawis mula sa maliit na towel na nakasabit sa leeg nito. She suddenly wished na sana ay siya na lang ang tuwalyang yun. Marian, kumunot ang noon ni Brandon nang makitang titig na titig siya rito. His voice and his handsome face. Realization down on her. Brandon Santiago, is Nathaniel Dantes. Marian, boses ni Brandon nang nagpabalik sa katinduan ni Marian. I'm sorry, ano nga ulit yung sinasabi mo? Nagyuko siya at tumingin sa buhangin. Ayaw niyang mahalata nitong pagkakadiskubre niya sa pagkatao nito. Sabi ko'y maaga ka rin palang gumising, ulit nito. Tumangol lang siya. Alam niya hindi mapagkakatiwalaan ang sarili kung sasagutin niya to. Hey, galit ka pa rin ba sa akin? Umiling siya. Yeah, right. Hindi ka nagalit sa akin but you don't want to speak to me. Yun ang naging pakahulugan ni Brandon sa pananahimik niya. Look, I'm sorry kung naging press kong dating ko the first time we met. But believe it or not, I was really concerned na baka mabastos ka kung iiwan kitang natutulog doon. Forget about it. It was really ungrateful of me. Sa wakas ay nakapagsalita din siya. So, can we reenact everything? Inilahad nitong kami bago pa niya naintindihan ang sinasabi nito. I'm Brandon Santiago. Nakangiting inabot niya yun. Marian Soriano, he wants to play games with me. Pagbibigyan niya to, total ay alam na niya ang tunay nitong pagkatao. Kung bakit kailangan magtago pa ito sa ibang pangalan ay naiintindihan na niya. Masyado itong mailap sa mga press people kaya nga nabansagan itong mystery man ng local show business. Pero mas lalo na nadagdagan ang appeal nito sa mga manunood sa image na yon. Patunay ang pagiging blockbuster ng bawat pelikulang gawin nito. Siguro naman ay pwede kitang imbitahan sa talon? Kumunot ang noon ni Marian. Saan yon? I'll show you. Nang humakbang ito'y umagapay siya. This is one hell of a story. Hindi pa man ay nagbubunyi na si Marian para nakikinita na niya ang magiging headline ng storya niya. Nathaniel Dantes' secret hideaway. Nobody among the journalists were allowed to come near him. Siya pa lang sa pagkakaalam ni Marian ang makakakuha ng eksklusibong kwento tungkol sa pamosong aktor. And that would give her one hell of a break. Biglay gusto niyang pasalamatan ng editor nila sa pagkakadestino niya doon. Beautiful. Buong paghangang nasambit ni Marian nang tumambad sa kanya ang sinasabi ni Brandon na talon. I'm glad you like it, sabi nitong halatang nasiyahan sa nakitang reaksyon niya. Hindi ni Marian nakalaing ang talong sinasabi nito ay nasa loob ng isang gubat. Kumikislap ang tubig sa tama ng araw na bago pa lang sumisikat at pwede kang manalamin sa sobrang linaw ng tubig. Napapaligiran yon ng mayayabong na puno. May malalaking tipak na bato sa tagiliran. Halika, lumapit tayo. Hinawakan ni Brandon ang kamay niya. Napapitlag siya nang maramdaman ng init ng palad nito. Relax, amis na sabi nito.
Hinahawakan ko lang ang kamay mo. Paano mo natuntun ang lugar na to? Pag-iiba niya ng usapan. Nagkunwaring baliwala ang pakipag-holding hands niya kahit nang toto'y para siyang nakukuryente sa mga hawak nito. Sinaaling siling ang nagturo sa akin ng lugar na to. Sabi nito habang patuloy sa paglalakad. Matagal ka na bang pumupunta rito sa Isla Blanca? Gumana ng pagiging reporter niya. Brandon gave her that look para bang pinag-aaralan nito kung sasagutin ang tanong niya. I never heard of Isla Blanca before. Pag-iba niya ng usapan. Relax, Marian. So heto niya sa sarili. Huwag masyadong ipahalatang interesado ka sa isasagot niya. Halos nahuhulaan na niya ang posibleng mangyari kung malaman na isa siyang reporter. Mga 5 beses na siguro kung bumalik dito. I love the place. Actually, I fell in love with the place. I fell in love with the island the first time I came here. Maya-may sagot nito. Kitang-kita ni Marian ang paghanga sa mga mata nito habang ginagalang tingin sa paligid. Parang gusto niyang biglang mainggit sa isla. Imagine, a handsome hunk declared his love for this place. Ikaw, paano mo nalaman ng tungkol sa Isla Blanca? Sa pagkakaalam ko'y bago pa lang itong nakikilala bilang isang tourist spot dito sa Pilipinas. Baling ni Brandon sa kanya. Inalalayan siya nito para makaakyat siya sa isang malapad na bato sa gilid ng tubig. From a friend. Maagap ni Marian na sagot, nakatitig ito sa kanya na waring pinag-aaralan kung nagsasabi siya ng totoo. Lihim ni Marian na pinagdasal na sanay na kumbinsi niya to. Nag-stowaway ka ba? Doon ang tanong ni Brandon, natigil sa tangkang pag-upo sa malapad na bato. I knew it. Napailing ito. Kinakabahang umupo si Marian. Ibubuka ka pa lang niyang bibig para magpaliwanag ng muli itong magsalita. Bakit ka lumayas? She sighed in relief. Pinaniwalaan pa rin itong akalang naglaya siya. I don't want to talk about it. Pag-iwas niya. It was a safe answer at hindi pa siya mapipilitang magsinungaling. Tumango ito. Okay, lihim siyang nagpasalamat. Saan ka ba galing? Muling tanong nito. Sa Palawan, sagot niya. At least sa parting yun ay nagsasabi siya ng totoo. Pinigil niya sariling tanongin ito. Patience was the name of the game. Hindi pwedeng magpadalos-dalos kung ayaw niyang mabuko siya. Napakabata mo pa para maglayas, komento nito. How old are you? 18? 20? Pagtatama ni Marian. Maraming nagsasabing mukha nga siyang bata kaysa sa tunay na edad at sa pagkakataong iyon ay pinagpapasalamat niya yun. Hindi ito mag-iisip ng kung ano tungkol sa kanya. Natawa ito ng mahina. Just the same girls, like you should not be away from your mother's eyes. Lalo na't kasing ganda mo. Men are always on the lookout for young innocent girls like you. Naramdaman ni Marian ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Marami na nagsabing maganda siya at akala niya sanay na siya sa mga papuri. Hindi pa pala kung kay Brandon manggagaling yun. You're blushing. Natatawang sabi nito. Masuyo nitong hinaplos ang kanyang namumulang pisngi. Nakadetect siya ng amusement sa tinig nito. Was he amused because she was blushing or because he could feel her shiver under his touch? Ikaw, bakit nandito ka sa isla? Sabihin na natin gusto kong mapag-isa to get away from the everyday hassles in my life. At ang lugar na tong pinakamagandang bakasyonan sa buong Pilipinas. Masyado ka sigurong busy kaya kailangan mo pang maghanap ng isang malayong lugar para magbakasyon? Nasabi na ni Marian yon bago pa nakapag-isip. Bakit hindi na lang sa Boracay o kaya sa Baguio? Maagap na bawi niya. No place can match the beauty and serenity of Isla Blanca. This is paradise. Hindi na ni Marian kinontrang sinabi nito. Hindi na siya nagtangkang magtanong ulit. Tama na muna impormasyong nakuha niya. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.